Isang magandang hapon po mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Meron po siyang pa-press-con dahil nga po sa mga nangyayari sa kanyang anak, sa mga kaguluhan na nakikita po natin. Umattend sa hearing si VP Sara Duterte sa lower house para po sa utilization of DepEd budget. Ganun na rin po ang OBP's budget. At sa kalagitnaan po ng hearing ay nagbigay po ng isang talumpati itong si Speaker of the House, Martin Romualdez. At aside from that, ganun na rin po ang ating Pangulo na nagpahayag na hindi raw po niya palalampasin ang mga pinahayag, sinabi ni VP Sara Duterte, ang kanyang pagmumura at ang pagbabanta. At kabilang na nga po dito ang Pangulong Marcos, si Speaker of the House Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito pong si dating Pangulong Duterte ay nagpa-press-con din. Talagang umagaw din po ng eksena. At atin nga pong pag-uusapan ang kanyang mga pinahayag, ang kanyang pagyayabang as usual. Ilala po natin ng ating dating Pangulo. So yan, mga kababayan, huwag po kayong aalis dahil meron po akong isang espesyal na awitin para po sa ating dating Pangulo. So abangan po nyo yan. May isang espesyal na awitin, maiksi lang po para kay former President Rodrigo Duterte. Yan. Kaya huwag po kayong aalis. Tapusin po ninyo ang video na to dahil nasa dulo po ang isang special Christmas song na inaalay ko po para po sa dating Pangulo ng Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong i-shout out ang aking mga taga-subaybay, ang aking mga followers and subscribers. Marami pong salamat sa inyong suporta at panunood at pakikinig sa aking mga videos, mga vlogs. Thank you po. So, nakita nga po natin ang pagpapapress-con ni dating Pangulong Duterte. Abay, hindi po siya nagpapahuli. Talagang agaw eksena din po siya. Siguro po namimiss na niya yung kanyang dating kagawian na nagpapa-press-con at sikat na sikat sa taong bayan. Yan po. Namiss na niya yan, sigurado, kaya nagpa-press-con din. By the way, balik tayo kay Martin Romualdez, na banggit ko po kanina, na sa kanyang talumpati talagang punong-puno po ito ng emosyon at talagang well-delivered. Ganun pala si Romualdez. Rhetoric pala, mag-deliver. Magaling po siya sa pagpapahayag, sa mga pagbibigay ng speeches. Ngayon ko lang po siya nakita na nagpahayag. At kaya niya po maging speaker. Sinabi din ni Romualdez, kagaya ng kanyang pinsan, na hindi palalampasin ang mga pagbabanta at dapat panagutin ang Vice Presidente sa kanyang nagawa. Anyway, hindi ko po naumpisahan ang press-con ni dating Pangulong Digong, kaya ito lang po yung mga nakuha ko, mga points na sinabi niya. Mga kaibigan, tinawag na naman ng adik ang ating Pangulo. So, alam niyo po ito, laban bawi po itong si Digong Duterte. Pero po yung times na sinasabi niyang wala akong problema sa ating Pangulo. Ngayon, tinawag na naman niyang bangag, adik. Yan. Kaya, para pong pendulum tong si Digong, ganyan yung behavior niya. Kung minsan puti, kung minsan itim. Ngayon, tinawag na naman niyang adik. At sabi pa nga niya na, alam yan ng nasa AFP na adik ang kanilang pinuno. Yan po ang kanyang mga pahayag. Yan, bahala na sila. Yan po yung mga tirada ni dating Pangulong Digong. Ano pa ba? Actually, meron po nagtanong sa kanya. I will just rephrase it. Parang sinasabing,
paano kung the president would let representatives from the ICC papapasukin sa Pilipinas? Parang something like that po yung tanong. At sabi nga niya, you're eroding. So as if he's talking to the president. You're eroding the country's sovereignty. Yan po ang kanyang sinabi. Pero mga kababayan, alam niyo po, ang akin lang naman, of course, tama rin naman sa isang banda. Pero, ang kaso po kasi ganito. Hindi po gumagana ang ating justice system. Sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pong patas. Hindi po level ang playing field. Dahil pabor po sa mga Duterte, kaya po nilang diktahan ng mga judges ang Supreme Court, kaya wala ka pong kalaban-laban. Isa na nga po dito ang halimbawa si Senator Leila de Lima, na dahil sa mga gawa-gawang kaso, siya po ay napakulong almost 7 long years. Kawawa po yung tao na yan. Kawawa si Senator de Lima. Yan, minention niya po about sovereignty, para po sa atin, kung iaasa po natin sa ating mga justices, wala. Dahil bulok po ang ating justice system. Kailangan po talaga na ayusin, linisin. Dapat maging seryoso po tayo. Dahil sa matagal na panahon ay pwedeng bilhin ang hustisya sa Pilipinas. Yan po ang realidad. Ano pa? I think meron din pong nagtanong tungkol po kay dating Senator Trillanes. Yan. Ano po ang sabi niya? Huwag mong pansinin yun. Huwag mong pansinin si Trillanes. Wala kang makukuha dyan. Yan po ang sabi niya, nare-remember ko. Wala daw po siyang makukuha kay Trillanes. O baka kaya natakot na po siya or hindi po niya kaya. Pero para pinapakita niya na hindi niya kayang banggain si Senator Trillanes. Kahit na even before, sa panahon po niya, sa peak of his power, being the leader of the land, wala po siyang nagawa. Nakita po natin na gusto niya po talagang ipakulong din si Trillanes, Senator Trillanes. Pero lumaban po si Senator Trillanes. Hindi po siya nagpagapi kay Duterte. Kaya tingin po natin ngayon, since wala na siya sa kapangyarihan, wala. Hindi niya po kayang banggain talaga. May integridad, lumalaban sa mga tiwali, at susuportahan po yan ng taong bayan. Kaya hindi po yan kaya ni Digong. Kaya sinabi na lang niya, wala kang makukuha sa kanya. Pero ang totoo po niya na hindi niya po kaya. Ano pa? Mabuti naman at inamin po niya. He admitted that he is now insignificant. Yan. Sabi nga niya. And he added, I am finished. Yan. Tapos na ako. Retirado na ako. Insignificant na ako. Kumbaga, wala na siyang kwenta. Sa ngayon po, wala na. Although, kung magsalita, kala mo po, marami pa po ang mga sumusuporta sa kanya. You know, the reality is, of course, meron pa po. Meron pa pong natitira siyang mga panatiko na sumusuporta sa kanila. Pero hindi na kagaya ng dati na halos buong Pilipino. Ngayon, wala na. Marami na po ang nagising, marami na po ang nahimasmasan at galit na, tumiwalag na sa kampo ng mga Duterte at ayaw na sa mga Duterte. Of course, wala na po siyang kapangyarihan. Ganyan naman sa ating bayan. Kung tapos na yung termino, wala ka ng taglay na kapangyarihan, kikita nila na mahina ka na. Ang gagawin nila, lilipat naman sila sa mas malakas na kampo, which is the administration. Mga kababayan, ito pong si Madam Sara Duterte, style po ng tatay niya yan. Pinapakita na malakas, may impluensya, pero ang totoo po niyan, wala na. Konti na lang po ang mga naiiwang kasangga nila. Actually, yung po mga abogado nila ay paisa-isa ng sinasampahan ng disbarment. Sila Harry Roque, Glenn Chong at posible nga dahil nga po sa misdemeanor sa mga pinagsasabi ni BP Sara, posible pong matanggalan po yan ng license as a lawyer.
Posible po yan. Kaya delikado, mahina na po sila. Pataob na po ang kingdom of the Dutertes. Tapos na po ang panahon ng mga Duterte. Yan ang realidad. Kaya gumising na dapat ang mga DDS. Sila po'y tulog pa rin sa pansitan. Nananaginip ng gising na maire-restore nila, maipapanumbalik nila ang impluwensya at kapangyarihan ng mga Duterte. Pero wala na po. It's over. It's over po mga kababayan. At ngayon, binabangga nila ang administrasyon. Anong kalaban-laban mo sa administrasyon? Si Marcos po ngayon nakaupo. Wala kang laban dahil sila po nasa kanila ang kapangyarihan. Kaya wala kang laban dyan. Mga kababayan, wala na po. Ang kingdom of Kibuloy, wala na po yan. Bumagsak na. At pabagsak na ang kingdom na mga Duterte sa Davao. Kaya weather lang po yan. Talagang totoo po yan. Mga kaibigan, hindi po natin alam kung ano na po ang latest development sa ICC, pero kung talagang meron pong malakas na ebidensya at nakikita po nilang pasok si Digong mga grounds para po siya po ay matry sa the Netherlands, ay talaga pong ilalabas po nila ang warrant of arrest. Ang feeling ko po dyan, lalabas ang warrant of arrest. Kaya mga kaibigan, ito pong awiting na ito ay inaalay ko sa dating Pangulong Digong Duterte dahil nalalapit na po ang Pasko. Ito po ay very timely na kantahin dahil magpapasko na po. Ito na po ang awitin at sana po magustuhan nyo. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po. I-share po ninyo ang aking mga videos at mag-subscribe po kayo sa aking mumunting channel. Ito na po ang awiting inaalay ko para kay dating Pangulong Digong Duterte. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tear taps glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Malamig po dun, Tatay Digong. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. May all Christmases be white. Alright mga kababayan, yan lang po muna ngayon. Salamat po, paalam!